Hello, good morning. Good morning, everyone. This is ERC Tech. Once again, meron tayong i-share na car stereo rito. Ito. Sa mga nagtatanong bakit madalang ako mag-upload ng mga videos, kasi nga busy tayo sa ating mga ginagawa. So nga doon sa mga followers natin and subscribers na nagtatanong, pagpasensyahan nyo na, hindi ko nasasagot, no? At yung iba talagang hindi ko na nasasagot. Yung iba naman na nasasagot, pero mas marami yung hindi nasasagot dahil sa masyado tayong busy. Ito yung ating ginagawa. Nabuksan ko na to. At na-orderan ko na rin ng parts, no? Kasi ang issue nito ay ito, yung input ng supply na 12 volts. Nilagyan ng wire ng may-ari. At saka dinirect niya sa 220 outlet. So, yun ang reason bakit nasira yung car stereo na to. Ngayon, ang gusto kong i-point out dito kung paano natin restore, kasi hindi tayo basta-basta magre-restore kapag sinaksak nila directly in 220. Baka may mga kasi kung magpapalit agad ako ng IC tapos meron palang damage pa rito, yung preamp nito ay ayaw gumana, magiging useless yung ating ipapalit na audio IC. Now, ang gusto kong i-point, paano natin i-troubleshoot, no, para sa mga beginners na hindi masayang yung effort nyo at saka yung pera nyo, kung dapat pa bang i-repair yung ganitong naisaksak sa 220, no? Sige, follow nyo lang at papakita natin. So, bilang isang tech, ang una nating ginagawa dyan, nagkakaroon tayo ng visual inspection, ano? So, nag-check ako ng visually kung may mga pumutok. So far naman, wala naman ako nakitang pumutok except dito sa resistor na ito. Itong current limiter resistor na yan, na nakasiris yan sa positive line. Okay. And then, after na makita ko may problema yan, chinek ko kagad yung filter kung may short. And I will notice na pag check ko ng tester natin, may short, no? So, yung short, na-notice ko na galing dito sa IC na ito. Itong IC niya na to ay may number na hindi makita, no? Anyway, ang number ng IC na yan ay ito, in order natin, TDA 7388. Yan. May short dito sa line ng supply, positive and negative. Now, so hindi ko kagad pinaltan yan, no, hindi ko kagad pinaltan ng IC, or hindi agad ako nag-order ng IC na yan. Kasi nga, baka masayang lang yung IC na i-order natin if ever na may problema tong kanyang other circuit na to, itong kanyang
control panel na to. So may control, no? Yung preamp and tsaka yung lead display niya, AM and FM receiver, no? Tsaka yung mga Bluetooth sensors and USB. Ngayon, ginawa natin dyan para sa mga beginners guide, gumagamit tayo ng signal tracer. Ayan. So, supplyan natin to, no? Ginawa ko dyan, sinuplayan ko yan, no? Tinanggal ko muna siyempre IC kasi dito nanggagaling yung short eh. Nung nawala yung short, nung tinanggal ko ito, sinuplayan natin ng 12 volts dito at sinubukan nating ipa-power. Kasi nung nakakabit ito, kahit i-power mo siya, ayaw mag-power. No? It's because na merong nade-detect na short dito sa kanyang audio IC. No, nung ni-remove na natin yan, nawala yung short at nagkaroon tayo ng reason na mag-second test. Ano yung second test na gagawin natin? Nag-check tayo ng circuit dito. No? Dahil nung na-power on natin, umilaw ito. So, nagkaroon ako ng pag-asa nung umilaw yan. Now, ang sumunod dyan, yung pangatlong ginawa natin, nag-check tayo ng signal dito kung working. Kung may binabato bang signal ito. No? Dahil kung walang ibinabatong signal at naapektuhan nung pagkakasaksak nila directly into 220, doon na mag-i-stop yung ating troubleshooting. Kasi nga, alam nyo naman to, no? Itong ganitong module, wala naman tayong mahanap na parts nito eh. Except, meron tayong pwedeng pangahuyan, ano? Now, nung nag-test ako ng audio dyan, out, left and right, nagkaroon ng music. Meron akong na-detect na out, na gumagana itong part ng audio na ito. So, pwede ko ipakita ngayon, ulitin natin yung ginawa ko noon, kasi nung hindi ko na video to eh. Nung mga time na lumipas, i-actual ko ulit para sa mga beginners, may guide kayo na ganun pala ang pamamaraan sa pagto-troubleshoot ng isang electronics system o kahit na anong mga electronics appliances natin ginagamit ng mga consumers, no? Step by step, hindi yung basta ito dapat palitan mo, ayusin na yan. Kasi mostly sa mga comment section, sa mga groups, babasa ko yan eh. Nagtatanong yung isang tech na, oh, ano ba ang gagawin nyo? Sira, ayaw tumunog. Ay, madali lang yan, palitan agad ng IC. So wala pang initial check na ginagawa, nalalaman na nung nagko-comment kung ano yung sira nung parts o sira nung nagtatanong. So, for me is unbelievable yon, no? Napakagagaling nun. Ako, hindi ganoon ang pamamaraan ko. Meron tayong standard na sinusunod, step by step na procedure bago natin i-conclude kung ano yung problema. No? So, ewan ko sa kanila dahil pag sinabing, ay, ayaw tumunog ko, palitan mo yung, yung output capacitor, gagano na yan. Parang sure na sure sila, no? Wala pa silang ginawang initial check. Ay, pinipinpoint na agad kung ano yung pagkasira. Now, so, ganito gagawin natin. Pakikita ko ulit kung may output yun. No? At papalitan ko na ng IC. Okay, yan. I-supplyan natin gamit yung ating Benz power supply 12 volts. Then, lalagyan natin ng supply yung input. So, ganito yung una kong ginawa eh. Yan. So, ito yung kanyang alligator, no? 12 volts. Nilagyan ko na rin dyan ng para mapagklipan. Lagyan natin supply. No? Ayan. So, meron siyang current na
Ayan, no? 0.02 amps or 20 milliamperes. No, meron siyang load na 20 milliamperes, 12 volts. Ngayon, may power na siya. Ayan. So, nung na-notice ko na may power, nagkaroon ako ng pag-asa dyan na pwede nating magawa yan. Katapos nyan, ay i-check ko yung signal out kung may lumalabas. Baka may power lang, pero baka wala namang signal out. So, ang ginawa ko, ilagay natin sa pinindot natin yung mode. No? Ayan, ilagay natin sa isang FM station. At pagkatapos, gamit yung ating itong signal tracer. Kung nare-receive nyo. Ayan. Yung ground nito, no, itong ground ng signal tracer, itong blue na to. Ito. Ilalagay natin sa ground ng supply. Ganyan. Pagkatapos, itong probe natin, ayun ang ipantatats natin. Babawasan ko lang input ha. Ayan, medyo mahina. Hinaan ko pa. Ayan. Dahil nakaset na tayo sa FM, meron dito na left and right output. Chinek ko yung left. Tinutukan ko niyan. Occidental Mindoro Guardians po ito. Ayun. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at magandang bukas para... Ayan. No, yan yung left. Ito ang kanyang right. At inyong likod, si Rolly Yayen. Kasama natin yung ating partner. Meron pa rin, ano? So far, natuwa ako niyan dahil meron siyang signal out na lumalabas. Nung inilipat natin sa Bluetooth, i-connect natin yung ating signal tracer dyan. Connect natin sa Bluetooth. Yan, o. Pansin niya. Yun. Connect natin sa Bluetooth. So, may Bluetooth signal. No? So, saka pala ako nag-decide na umorder ng parts. Kaya napaka-importante sa mga beginners to na gumawa kayo ng DIY na signal tracer. Meron akong video nito paano ko to ginawa. Ito ay lumang radio, no? Na nakatambak na lang. Ginawa natin siyang signal tracer. Nung araw meron tayong mga signal tracer. So, medyo bulky yun eh, no? Kasi gumagamit pa ng malalaking audio amp. Ngayon ito ay compact na kaya very handy na, no? So, yun yung pamamaraan natin para ma-conclude natin kung ano yung problem ng unit na ito. Sana may natutunan, ano, sa mga beginners kung paano mag-analyze ng isang circuit. Ngayon, kakabit ko yung IC na in-order natin ito. No? At check natin kung gagana yung audio circuit na to. Ito in-order natin online. Made in China. I don't know, no, if this IC is good. But ang isa lang ang sinusure ko, nabuo ito ang circuit na ito. Actually, pwede mo nga gawa ng ibang separate amps yan eh. No? Kasi alam mo yung signal input, yung pinanggagalingan niya ay merong signal. Okay, so kakabit ko muna at to be continue na lang natin.
Ito open to eh. Open tong resistor na to. So palitan na natin ang ganito. Second hand din. But okay naman. So, ayan na. Then, hihinang na lang natin dito. Okay. Check natin. So, itong kanyang current limiter. Sunog na oh. Open. Ngayon, yung ating kinabit to. Ayan na, meron na siya. So, good na yan. Kanina, ginlagyan ko lang ng jumper. Temporary. Na ikakabit nating IC. Ito, kinabit natin. So, ihihinan ko na lang to. Tapos, i-test natin mamaya. Kapag kayo nagkakabit ng mga ganito, i-check nyo yung bawat pagitan kung ano. Kung may bridging. Kung sinabing bridging, tumikit siya doon sa kabilang pins niya. No? Tulad yan, nag-bridge. So, dapat iwasan yung magkaroon ng bridging. So, nahinang na yan. Mamaya, ika-counter check na lang natin. After na matapos natin lahat, hinangan. Tulad na yun. May mga lines na puputol na yung kanyang PCB layout. Puputol na. So, babalikan na lang natin yan at lalagyan na lang natin ng dugtong. Meron doon isa na tanggal.
Babalikan ko na lang yan. So ayan siya. Yung isa doon na hindi nakahinang, babalikan ko. Lalagyan ko ng dugtong. Ayan, nahinang na natin. Ito yung sinasabi ko kanina na naputol yung lines. Itong part na to. Nilagyan lang natin ng dugtong doon. Ngayon, ang second yung gagawin, check nyo kung yung bawat pins na yan ay baka nagkaroon ng connections. Although na-check nyo visually ay okay naman, to make it sure, gamitan natin ng tester. Range X1 lang. Pag nag-test kayo, ganito. Dapat hindi siya mag-short. Ibig sabihin short, no, abot sa 0. Ayan. Okay, dito sa line na to wala naman. Dito sa kabila. Okay. Okay. Nasusundan niya. Ayan. Ito sa mga expert ay pwede nyo na pong ano to, i-leave. Itong tutorial na to is for beginners. Okay, double check. Ulitin natin dito. Ayan, dito. May konti. Meron siyang 15 ohms. So far so good. Dito 5 ohms. Kasi kung shorted yan, dapat abot ng 0. Okay, next. Meron siyang resistance. Pero hindi naman 0. That means, hindi naman siya short. Ayan. Balik tayo dito. Okay. Double checking lang. Ayan. So far. Hop. Bakit yan? Hindi. Okay. So far, good, no? At pwede na nating i-test. Ngayon, dahil bago yung IC, lagyan natin to ng itong ating thermal grease, no? Para mabilis yung transfer ng init na dyan. Yan. So, lagyan natin ng thermal grease. Tingin yung tama lang. Dito na sa IC. So, okay na yun. Then, bago natin i-finalize yung connection, na ay tetest muna natin. Meron tayong maliit na heatsink. Test muna natin. So, naikabit na natin temporarily. Nilagyan ko muna ng clamp para magsilbing heatsink niya, no? Then, itetest natin. Hindi muna natin kakabit itong kanyang kuhan. Test natin lang yung mismong audio. Okay, supplyan natin. Supplyan natin negative, saka positive. Ayan. At siya ay merong amperes na 0.15 amps or 150 milliamps. So, nakaload siya.
At i-test natin gamit yung ating tester, no? Ito merong 4 na output. So, 4 channel pala yung output ng IC na yan. Yung ground, lagyan natin sa ground. At yung positive, lagyan natin sa positive. Ayan. Tapos meron dito 2 capacitor. Yan yung input niya. Touch natin isa. Wala. Itong kabila, ayan o. So, nagre-response siya. Yung isang left positive. Yung sa left, na pangalawang left, ayan o, magana rin. Isa pa. Ayan. So, working yung dalawang left. Yung kabila naman, yung right. Yung negative, ilipat natin. Kasi magkaiba yung ang kanilang negative na ano yan eh. Ayan. Tapos, i-touch natin yung kabilang capacitor naman. Ayan o. So, meron din. Ang kabila. Ayan o. Ibig sabihin yan, good na. May signal na natatouch natin. So, indication yan, kapag ganyan at walang deflections, ibig sabihin yung amplifier ay walang humming. Otherwise, kung hawakan mo yan, magkaka-humming. Ayan o. Diba? Ayan o. Tumataas. So, saka palang tutunog yung speaker. Now, pwede na natin ikabit ito dun sa kanyang lalagyanan. Okay, final check tayo. Kabitan natin 2 speaker. Ito. Naka-line in siya. Naka-Bluetooth. Bahay, ang nakasanayan mong tunog, iwanan mo na. Kinig na. Okay na. Pinakabago, mas pinalakas, at pinalawak na Care FM. Ako po si Vina Morales at kayo ay nakikinig sa Care FM Network. The station... Left and right na meron. So, ibig sabihin, simula tayo... Okay na. Sa unang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. Okay, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Once again, this is your Ear Sitik. Bye for now.